Karin po tayong makaupo. Ang topic po nating pag-usapan sa umagang ito is about the person and role of the Holy Spirit with the subtitle, Knowing the Comforter of My Soul. Ang banal na Espiritu po, alam ng karamihan na ang tawag sa kanya ng Panginoon is Comforter. Pero bibigyan natin ng diin at pansin yung persona ng banal na Espiritu at yung kanyang papel sa atin. Usually, pag pinag-uusapan natin ang Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, mas madalas natin na pag-uusapan ng Ama at ang Anak. Ang Holy Spirit, medyo hindi natin nabibigyan ng pansin. Pero, mga kapatid, ang Holy Spirit, siya po ang mas at pinaka-active sa ating panahon. In the Old Testament, siya, ang God the Father po ang binigyan ng emphasis. Siya ang creator, siyang nagbigay ng covenant, ng testament. And then, pagdating sa New Testament period, ibinigay po niya ang Diyos Anak, the God the Son, the Lord Jesus Christ. At sa period na yon, ang binigyan ng pansin ay ang Panginoong Hesus. When we read the New Testament, si Jesus Christ ang emphasis po doon. Siya ang nag-build ng church, siya ang namatay para sa church, siya ang nagbigay ng kaligtasan sa church, sa ating lahat. Pero, katulad na ang Ama, ibinigay niya ang anak, umalis ang anak, at binigay niya ang banal na Espiritu. Katulad ng katotohanan na sinasabi natin, ang anak ay hindi maliit na Diyos, kundi pantay sa Ama, ganun din yung binigay niya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, hindi siya minigad, hindi siya punigad. Siya po ay kapantay ng Ama at ng anak. So itong banal na Espiritu is often misunderstood na parang ano lang siya, force, para lang siyang puwersa, para lang siyang bahagi ng kapangyarihan ng Diyos na ipinadala at nag-work sa atin. Pero hindi po, kung titingnan natin, ang banal na Espiritu ay bahagi ng tinatawag nating Triune God or the Trinity. Ang banal na Espiritu ay pangako ng Panginoong Hesus sa atin at tinawag niya itong Comforter to comfort His disciples. Bakit po sinabi niyang, bibigyan ko kayo ng another Comforter? Comforter, dahil ang kanila pong kakaharapin ay pagkatapos ni Jesus Christ, ng ating Panginoong Hesus, na mamatay doon sa krus, di ba? Muli siyang nabuhay, ang sumunod na mga eksena, persecution. Mahirap ang buhay ng pagiging Kristiyano sa panahon nila. After noon, dumating si Apostle Paul. Saul pa ang kanyang pangalan, inusig niya ang church. Pinagpapatay niya ang mga Kristiyano. And that's the reason why ibinigay ang Holy Spirit, dahil sila ay mapipersecute, sila ay haharap ng di kanais-nais na klase ng kamatayan, at wala silang matatakbuhan. And during the time na namimiss nila ang Panginoong Hesus, 3 years nilang kasama, di ba? Pero, sa anumang pagdadaanan nila, lagi nilang kasama ang Panginoon. So sila ay panatag. Sa bagyo, sa gutom, sa hirap, nandun ang Panginoong Hesus. This time, sila ay dadaan sa iba't ibang klase ng paghihirap at wala na ang Panginoong Hesus na kasama nila ng 3 taon. And that's the reason why binigay ang banal na Espiritu. Hindi man nila makita ng kanilang 2 mata, pero nandyan po ang banal na Espiritu. He is to comfort the disciples of the Lord Jesus Christ. At hindi lang po sa mga disciples, kundi pati sa ating mga mananampalataya sa panahong ito. So, ang Comforter ay nagpapakita, ay nag-i-imply ng tinatawag na personal presence ng Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Because at the end of the day, isa lang po ang ating Diyos sa essence. Pero ang Banal na Espiritu is the third person of the Godhead. So, sa umagang ito mga kapatid, understanding the person, role, and work of the Holy Spirit is essential for every believer.
Mahalaga po ba ang banal na Espiritu? Mahalaga po bang maunawaan natin siya? Mahalaga po ba na malaman natin na gumagawa siya sa atin? Katulad ng Ama nag-work in the Old Testament, ang Panginoong Hesus in the New Testament era, ngayon, the Gentile era sa panahon natin, ang active ngayon ay ang banal na Espiritu. Pero siya ang hindi natin pinag-uusapan. Kaya sabi ng ng mga Pentecost, kayong mga Baptist, hindi nyo binibigyan ng pansin yung banal na Espiritu, samantalang ang Espiritu ang nag-work ngayon. Pero sa kanila, nasobrahan naman sila sa Holy Spirit na naiba na, no? Pag nag-worship sila, kita nyo, marunong din ako. Pero, hindi yun work ng Holy Spirit, no? Nasobrahan lang siguro sa emosyon. Pag nag-worship sila, magugulat ka, biglang may iiyak dyan. Pag nilapitan mo, biglang tatawa, ay, okay lang pala, no? Mamaya may gugulong. Kung iba-ibang action. So, hindi maintindihan kung yun ba ay Holy Spirit o kung anumang espiritu na pumasok. No? Kasi God is not the God of confusion. Hindi siya kumikilos para lituhin tayo, kundi laging sinasabi ang katotohanan nandun sa kanyang salita. Sa Biblia, balikan natin doon. No? Hindi nakabase sa emosyon natin, no? Kung ano paman. So, mahalaga po maunawaan natin yung kanyang persona. Yes, he is a person. Ang kanyang papel, no? Ang kanyang role, at ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. So first, let's take a look, the person of the Holy Spirit. The person of the Holy Spirit. And then, with regards sa persona ng banal na Espiritu, titingnan natin yung banal na Espiritu in relation to the Triune God. Sino ba itong banal na Espiritu, no? Sa tinatawag nating Trinity. Balikan natin yung sabi sa John 14, verse 16 to 17. Dito po, sinabi po rito ng ating Panginoon, kung babasahin natin ulit, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Hindi matatanggap ng mundong ito. Ang banal na Espiritu ay binigay lamang ni Kristo sa kanyang mga disipulo at sa mga sumasampalataya sa kanya. Hindi po ito matatanggap ng kung sino-sino lang. Kailangan po lumapit kay Kristo ang tao para matanggap niya ang banal na Espiritu. And it seeth him not, neither knoweth him, but you know him. Walang ibang nakakaalam kundi ang disipulo at ikaw na mananampalataya. Bakit? For He dwelleth with you and shall be in you. So, ibig sabihin mga kapatid, in John 14, verse 16 to 17, Jesus refers to the Spirit as another Comforter, indicating mga kapatid, yung divine nature ng banal na Espiritu. Hindi sa puwersa lang, bakit? He is able to comfort. Kung puwersa lang na para lang hangin, na siguro kapag ka nalulungkot ka, dampian ka lang ng malamig na hangin, hindi po ganun ang banal na Espiritu. The Holy Spirit can comfort a person. And for that reason, hindi sa puwersa lang, siya po ay persona. Pag sinabi natin persona, a person consists of three faculties. Ano yon? Intellect, emotion, and will. May kakayanang mag-isip, may kakayanang makiramdam, at may kakayanan na gumawa ng kanyang pasya. Ang banal na Espiritu po ay ganun, katulad nating tao, katulad ng Diyos. So, again, sabi ng Panginoon, papadala ko sa inyo yung another Comforter. Pinangako ito ng Panginoon, implying that He Himself is the first Comforter. Kasama nilang Panginoon for 3 years. Si Jesus Christ ang nagko-comfort sa kanila. Lumakad si Peter sa dagat at nalunod, si Jesus Christ ang kumuha sa kanya. Sa panahon na sila ay nagutom, si Jesus Christ ang nag-provide sa kanila. Nung sila ay walang kaalaman sa katotohanan, ang Panginoong Hesus
ang nag-enlighten ng kanilang kaisipan. Ang lahat ng yon nagpapakita that the Lord Jesus Christ, the first comforter, at ngayong aalis na sabi niya, at nalulungkot ang mga disipulo, sabi niya, huwag kayong malungkot. Hindi ko kayo i-abandona. I will give you another comforter. Ibig sabihin, siya ang first at darating ang second, the Holy Spirit. Kung titingnan po natin yung Greek word po ng comforter, parakletos, meaning, no, ang pinaka-direct at pinaka-literal niyang meaning is one called alongside to help. Tinawag sa ating tabi para tumulong. Na ibig sabihin, anumang mga bagay na ginagawa natin, kasama natin ang banal na Espiritu at tinutulungan tayo. It can also be translated as advocate, helper, or counselor. No? So by saying another din, mga kapatid, tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus ay nangangako ng someone of the same kind. Kung ano si Jesus Christ, ang pinangako niyang ipapadala, kapareho niya. At yun po ang banal na Espiritu. Hindi po sa mini-God. Hindi po mas superior ang Ama, mas superior ang Anak, kundi may iba-iba lang silang function at iba-iba ang kanilang pagkilo sa atin, sa kanilang timeline, pero sila po ay equal at kapareho po niya. Nung sinabi ni Jesus Christ, I will give you another comforter. I will give you comforter who is someone with the same kind like me. Kapareho ko. At ang comforter po na ito, again, hindi inferior, hindi mababa. Kundi, i-represent niya si Jesus fully. Ang Diyos Ama, in the Old Testament, na sinasamba ng lahat ng mananampalataya, ay hindi nakikita. Tama? So, in the book of John, in chapter 1, verse 18, sinabi na si Jesus Christ is the invisible image of God the Father. Dahil ang Ama ay hindi nakikita, i-represent siya ng Diyos Anak sa laman. Ngayon, dahil nakita naman na ang Diyos na sa katauhan ng Panginoong Hesus, aakyat na siya, hindi na kailangan na magpakita pa ng another material form. Sasamahan na siya ng banal na Espiritu, sasamahan tayo ng banal na Espiritu, at ipapaalala sa atin ang lahat ng kung anumang tinuro ng Panginoong Hesus at ang kanyang mga ginawa kasama ng mga disciples. Sabi po rito, that He may abide with you forever. He may abide with you forever. Kasi sabi nila, Lord, alis ka na? Paano na kami? Sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Kailangan kong umalis para maibigay ko ang pangako. Ano ba ang pangako? The Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, hindi lang pinangako ni Jesus Christ. Kailangan din umakyat ni Jesus Christ para maibigay ang Holy Spirit at ang katuparan ng propesya in the Old Testament. Na darating ang araw, naalala natin, the book of Joel, na ang mga anak ni Israel ay magmamanifest ng kapangyarihan. No? Hindi yun kami wave ni Goku, no? No, ni sino pa man ni Naruto, hindi. Ang power na ito is the power to share the gospel. At nakita natin yun in the book of Acts na si Peter, nangaral siya. Lahat ng mga tao na nandoon, iba-iba ang salita. May Griego, may Egyptian, lahat, may mga tourist nandoon. Si Peter ay Galilean. Siya ay Hudyo. At ang kanilang salita, sa panahon na yon, Hebrew at may halong Aramaic. Yun ang kanilang salita. Ngayon, magsishare ka ng gospel, paano mo sisira ng gospel ang lahat ng tao na nandun, iba-iba ang lingwahe. Doon nag-work ang Holy Spirit. At nangaral si Peter, hindi lalala-babababadada. Ang kanyang pinangaral, talagang direct to the point, the gospel. Hindi po yung speaking in tongues na sinasabi ng Pentecostal ngayon, kundi isang salita na nauunawaan. Kaya sabi nila in chapter 2, paano ng Galilean na ito
nakakapangaral at naiintindihan ko sa aming lingwahe. So parang halimbawa, kung nag-move sa akin ang Holy Spirit, no, nag-speak ako sa Ilonggo, pero si Ate Merly na Ilocano, halimbawa, ang naririnig niya sa tenga niya, salita niya, Ilocano. Ang naririnig ni Kyle sa salita niya, sa tenga niya, Tagalog. Pero ang sinasabi ko, Ilonggo. Ganon mag-work ang banal na Espiritu. And in the New Testament, sinabi rito na ang speaking in tongue is language of the nation. Sa unang speaking in tongues ni Peter, talagang yun ay supernatural for the sake to share the gospel. Pero ngayon, ang speaking in tongues, ito na. Tagalog ang ating salita, di ba? Pilipino tayo. Pag may nag-i-English, yun, language of the nations. Kung may nagja-Japanese dito, speaking in tongues din yun. Pero kung may preacher tayong Japanese at di naman maintindihan at di nyo rin kayang i-translate, wag na tayo mag-invite ng Japanese. No? Ano na lang, kailangan naiintindihan po yung kanyang salita. So, mga kapatid, binigay ni Jesus Christ ang Holy Spirit para ang lahat ng ginagawa nila kasama ang Panginoon, magawa pa rin nila. It was a supernatural act, doon lamang yon dahil mahalaga ang point na yon. At sasamahan sila ng Holy Spirit para po maging handa sila na harapin ang anumang persecution at pagsubok sa buhay. At sabi nila, Lord, wag mo kami iwan. Sabi ni Jesus Christ, wag kayong mag-alala. Ang comforter na ito, ibibigay ko that He may abide with you forever. So this promise speaks of the continuous presence of God and the Lord Jesus Christ with His people. Hindi lamang temporary, not limited by time or space. Ang Panginoong Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa, nagkatawang tao sa, nalimitahan po siya. Nalimitahan siya. Kasi nasa physical siya nakatawan, nasa material form siya . No? Nasa material form. Pero ngayon, binigay niya ang Holy Spirit can work kahit saan. Tingnan nyo, anong sabi ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman? Anong sabi ng Samaritan woman? Lord, sinasabi nyo kasi na para makapagsamba kami, kailangan namin pumunta doon sa mga templo nyo. Doon sa Jerusalem. Sabi ni Jesus Christ, darating ang araw that you will worship God in spirit and in truth. That's the reason why, mga kapatid, we can worship God saan man tayo sa sulok ng bahay, saan man tayong sulok ng lugar, because the Holy Spirit is within us. The temple is now us. The church is the temple of God. Kung kabilang ka sa church, no, kabilang ka sa templo ng Diyos, ibig sabihin, you can now directly worship God. Bakit? Ang ating high priest, si Jesus Christ. Nabanggit dito nakaraan ni Pastor Well, no? Ni Deacon Moses, no? Yung sa temple. Di ba ang hirap lumapit noon dahil may Holy of Holies? Ngayon, ikaw na ang templo. Ang magko-communicate na, ang banal na Espiritu na nasa sayo, magko-communicate to the Lord Jesus Christ, our high priest. Nandun sa kanang ng ating Ama. And that's the reason why you can pray anytime. You can worship God anytime. At hindi na tayo dadaan pa kaninumang tao. Maganda rin po, no, na magsasabi tayo kay Pastor, pag-pray mo naman ako. Maganda yon. Kasi para marami ang nagpipray. Di ba? Maganda yun na marami ang nagpipray, kalooban ni Lord yun. Na tayong lahat ay sama-samang nananalangin. But, you can pray alone. Hindi ito something na hindi mo magagawa pag ikaw lang. Ito po ay espesyal na regalo ng Diyos sa atin, na ang Diyos na creator ng lahat ng bagay, pinakamataas sa lahat, ay pwede mong lapitan. Mga ano ngayon, no? Mga politiko, approachable sila ngayon. Lapitan nyo. Kasi eleksyon, approachable sila ngayon. After ng eleksyon, agilapin mo. Di na mahanap. Ang ating Panginoong Hesus is always there.
with the Holy Spirit. So sabi rito, siya po ang another comforter natin, and then hindi limited sa time and space, lagi natin siyang kasama. And He is the Spirit of Truth. Itong comforter po na ito, na banal na Espiritu, is the Spirit of Truth. Meaning, He reveals, siya po ang nagpapahayag ng mga bagay na hindi natin alam, nagga-guide at nagtuturo ng katotohanan. Hindi po siya nagsasalita ng kasinungalingan o ng kanyang opinyon. Base po sa binasa natin kanina, hindi siya nagsasalita lang sa kanyang sarili, kundi nire-reveal niya ang kalooban ng Ama at ng Anak sa kanya. He brings divine reality into the hearts of believers. At sinasabi ng Spirit of Truth na ito, sabi ni Jesus Christ, whom the world cannot receive. Hindi ito matatanggap ng mundo. Ang makakatanggap lang nito ay ang sinumang na kay Kristo. Meaning, mga kapatid, those who live apart from God, wala ang guidance ng Holy Spirit. They might manifest wisdom, no? They might manifest knowledge, pero yun po ay mga kaalaman lang na nandito sa mundo. Pero ang kaalaman na nagmumula sa Diyos, ang wisdom na nagmumula sa Diyos, ang nagmamanifest po nito ay ang banal na Espiritu. Bakit po ganon? Because the Spirit is not visible or tangible to the natural man. Para po sa mga natural man na wala kay Kristo, ang mga spiritual na bagay, sabi nga ni Apostle Paul, it is foolishness unto them. Pagka ang tao wala kay Kristo, maaaring siya ay religious, maaaring naniniwala naman siya. Pero kapag siya po ay walang tunay na relasyon sa Diyos, hindi darating sa kanya ang banal na Espiritu. At hindi rin nararanasan ng sinumang mga tao na hindi tumatanggap sa Diyos. Dahil para sa kanila, ang natural man, no, ang mga spiritual na bagay, para sa kanila ay foolishness. Blinded po sila sa mga spiritual na bagay. Lalong-lalo na kung pag-uusapan pa natin ay ang banal na Espiritu. So it's the Spirit of Truth whom the world cannot receive. Pero, mga kapatid, sabi rito ni Jesus, but you know Him. Do you know the Holy Spirit? Siguro, we know Him relationally. Alam natin dahil tinanggap natin si Jesus Christ. Pero mga kapatid, we have to do our utmost endeavor, efforts to know Him. Kasi lagi lang natin naaral ang Ama, lagi lang natin naaral si Jesus Christ. Pero yung Holy Spirit, na siya talagang active sa panahong ito, hindi natin siya inaaral, hindi natin siya kinikilala. Siya po ang nag-guide kay pastor ngayon, na nagsasalita, na ang mga bawat salita na lalabas sa aking labi, ginaguide niya. And when you pray for me, no, i-anoint niya tayo na para ang mensaheng ito ay maging ang tawag nito, worthy, no, na matanggap natin, kagamit-gamit sa inyo. Kaya importante rin po na pinagpipray natin yung ating mga speaker. Sabado pa lang, Sunday bukas, speakers, Pastor Reyna, Pastor Well, Pastor Andy, Lord, samahan mo ang aming mga tagapagsalita. Turuan mo sa kanyang preparation, na sana makapaganda siya ng maayos, at kapag nangaral po sa, nawa ang katotohanan ay kanyang maipahayag. Yan. Kasi po, kaming mga nangangaral, kami rin ay may malaking pananagutan sa Diyos, sa aming mga pinapangaral. So, ibig sabihin mga kapatid, kilala natin ang banal na Espiritu in relation to God the Father and God the Son. Pero mainam po na tayo po ay gagawa ng effort na talagang aralin po sa ating mga buhay. Hindi lang po na systematic theology, kundi hayaan natin sana mag-work sa ating buhay. Pagka tayo po ay nakagawa ng mali, siya po ang nagko-convict sa atin. Siya po ang nag-guide sa atin. Siya po ang nagsasabi ng dapat nating gawin. So, mga kapatid,
Ang banal na Espiritu is part of the Trinity. No? Ano yan? One God in three persons. Ang banal na Espiritu ay bahagi ng Trinity. Ano po ba ang Trinity na ito? No? Ano ba ang Trinity? Marami po hanggang ngayon, siguro, nahihirapan pa rin kayong unawain. Subukan nyo pong unawain, at kung hindi nyo pa rin maunawaan, talagang hindi nyo yun kayang unawain. Bakit? Sabi ng isang scholar, ang unawain ng Trinity ay magandang bagay. Pero kung di mo siya maunawaan, no, huwag mo nang pilitin, baka naman mawalan ka ng katinuan. Kasi po, ang naaral natin Diyos, it's a superior being na never pa natin nakita, never natin naranasan. Pagka tayo nakipag-usap sa kapwa natin tao, at least makaka-relate tayo. Pareho tayong may laman at dugo. No? Pareho tayong may puso, balon-balunan, at tayo kung ano pa man. When we talk about biology, naunawaan natin. Pero pinag-uusapan natin dito ay superior being na espiritu na never na-experience ng tao. That's the reason why hindi talaga natin siya fully maunawaan. So ano ang Trinity? Ang Trinity, meron tayong isang Diyos sa pagka-Diyos. In nature or essence, isa lang ang ating Diyos. Okay? Ang isang Diyos, may tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang Ama, hindi siya anak. Ang anak, hindi sa Ama, hindi rin sa yung Holy Spirit. Magkakaiba silang tatlo. Okay? Pero iisa sila sa kanilang nature na pagka-Diyos. Ang Ama ba Diyos? Yes, Diyos po siya. Ang anak ba Diyos? Yes, Diyos po siya. Ang Holy Spirit ba Diyos? Yes, Diyos po siya. Ilan na? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlo. Tatlo ba ang Diyos? Isa. Pag nagbilang na tayo, ang binibilang natin, hindi yung essence. Ang binibilang natin, yung persona. So kapag may kausap ang Iglesia ni Cristo, ganun yung logic nila. O ang Ama, Diyos. Ang banal na Espiritu, Diyos. Ang anak, Diyos din. O tatlo na. Yung tatlong darili mo, hindi yun applicable sa counting at mathematics ng Diyos. Kasi sabi ng science, di ba? The only absolute is math. I don't think so. 5 tinapay, 2 isda, napakain, lalaki at babae at mga bata. O sanang math mo dyan. So even math is not absolute sa Diyos. So meron tayong isang Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang kalikasan, sa kanyang nature, pero siya ay mayroong tatlong persona. At mahalaga yung word na distinct. Hindi sila, alam mo kasi meron ding oneness, no? Ang idea ng oneness ganito. In the Old Testament, ang nag-i-exist yung Father. Pinadala niya si Jesus Christ, siya rin yun. Ang Ama, bumaba, naging anak, siya rin yun. Wala na yung Ama. Yun na yung anak. Si Jesus Christ, umakyat sa langit, pinadala niya ang Holy Spirit, yung Holy Spirit, siya rin yun. Wala na yung Ama, wala na yung anak, siya yun, yung Holy Spirit. Yun yung oneness. Pero malabo. Bakit? In the book of Psalms, the Lord said unto my Lord. Dalawang Lord. Ang isang Lord, tinutukoy ang Ama, ang isang Lord, ang God the Son. And then sabi ni Jesus Christ, pinadala niya yung Holy Spirit, I will give you another. Pag sinabing another, the same. Sinabi natin kanina, the same kind, no? Kapareho niya. Pero pag sinabi natin another, hindi yung ipapadala ko sa, ako rin yun. Anong logic dun? No? So, iba ang Ama, iba ang anak, iba ang banal na Espiritu. Pero ang binibilang natin, tandaan natin, yung persona. Kasi lilituhin nila kayo. O may Ama, may anak, may Espiritu, o tatlo na. Ang binibilang mo, personalities.
Okay? Personalities. Because our God is three in one. One in essence. One in nature. Three in person. So malinaw po tayo doon, ha? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. One in essence. Pipili lang kayo sa term, no? Kung ayaw mo ng essence, di gamitin mo yung nature. One in essence or one in nature, but distinct in person. So, pinapakita po rito, again, ng banal na Espiritu ay kaisa po sa Diyos na ating sinasamba. Meron po siyang divine attributes. Ang Holy Spirit po ay may kapareho ng katangian ng Ama at ng Anak. Ano-ano po ba yung mga katangian? Una, siya po ay omniscience. Ibig sabihin, He knows everything. All-knowing po siya, katulad ng Ama at ng Anak. The Spirit, sabi rito in Corinthians, 1 Corinthians 2:10, the Spirit searches all things. Nalalaman niya ang lahat ng bagay, even the deep things of God. Do you know the deep things of God? We don't. Only the Holy Spirit knows. So siya po ay omniscient, katulad ng Ama at ng Anak. Pangalawa po, siya rin po ay omnipresence. Sabi sa Psalm 139 verse 7, where shall I go from your spirit? Saan ako tatakbo? Saan ako mapupunta? Mula sa iyong espiritu. So pinapakita po rito yung omnipresence ng banal na espiritu na ibig sabihin, wala tayong matatakbuhan sa Diyos. Saan man tayo naruroon. Nakaraan, no? Nakalungkot yung lindol sa Myanmar. Talagang ang dami pong namatay. At sinabi ng mga rescuers na habang sila ay nagre-rescue, nakakarinig sila ng mga hiyaw, mga umiiyak, humihingi ng tulong. Grabe, horrible, no? Pero mga kapatid, kung meron doon sa kanila na mananampalataya, natakpan man sila doon sa pinakailalim, hindi sila nag-iisa. The Holy Spirit is with that person. At kalooban man ng Panginoon na sila ay ma-rescue o hindi, ang katotohanan mga kapatid, lahat naman tayo mamamatay. At ang kamatayan natin, iba-iba. Baka iba sa atin, mamatay sa saksak. No? Mamatay sa kagat ng aso, mamatay sa sakit. Iba-iba. Bakit? Naisip ba natin na pareho ang kamatayan natin? Ang sabi ng mga hindi nananampalataya sa Diyos, kung may Diyos, bakit hinayaan niya mamatay yung aking anak, aksidente sa sasakyan? Saan ang Diyos? Do you think lahat tayo mamamatay lang habang tulog? Iba-iba po ang kamatayan pag dumating sa atin. At pag dumating yon, inalaw ng Panginoon, yun na ang iyong panahon. So hindi po ibig sabihin na pag dumating sa ating kamatayan, wala ang Diyos. He is with you. Ano man ang mangyari sa buhay mo at ano mang kamatayan ang darating sa iyo. Where shall I go from your spirit? Yun ang tanong ni David. Dahil wala siyang mapupuntahan naman talaga. So hindi lang ang Holy Spirit, omniscience, no? Omnipresence. Of course, siya rin ay all power. Pero siya sa titingnan natin dito, siya po ay eternal. Meron siyang tinatawag na eternality. Sabi po rito in Hebrews chapter 9 verse 14, Christ through the eternal Spirit offered Himself. Christ, si Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. That's the Holy Spirit. Ibinigay ang kanyang sarili. Kailan to? Si Jesus Christ, nasa krus, di ba? Yung huling salita niya, Father, into your hand I commend my spirit. So meron ang banal na espiritu, isa sa Trinity, meron siyang divine attributes, meron din siyang divine works. Ano ang kinalaman ng banal na espiritu? Una po, in creation, pinerform po niya ang ginawa rin ng Diyos. In Genesis chapter 1, sabi ng Diyos, no?
Let there be light. Sino ang nagsalita? Ang Ama. Sabi ni John, si John ang nag-interpret para sa atin, in John chapter 1, verse 1, in the beginning, God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kailan yun? If you read verse 2 and verse 3, hindi mangyayari ang lahat ng bagay kung wala sa. Ang tinutukoy po dyan na word is sa creation. No? Si Jesus Christ, sa simula ay ang salita na kasama ng Diyos at Diyos. So, nililink tayo ni John. Pinupoint nga tayo to creation. If you open the book of Genesis, sino dyan? Sino dyan si Jesus? According kay John, he's the Word. Jesus spoke, let there be light. The spoken words, let there be light. That's the Lord Jesus Christ Himself. Anong exposition ni John in the book of John? Jesus is the light of this world. The light, which is the spoken word of the Father, is also the light that creates everything. At ano ang nangyari? And the Spirit of God moved upon the face of the water. So, nandun silang tatlo sa creation. The Father, the Son, and the Holy Spirit. In regeneration, in John chapter 3, verse 5 to 6, no? You must be born again. Bakit? Kasi physical ka. Ikaw ay physical, napasok mo ang pamilya ng physical na pamilya. Para ikaw ay mapunta sa spiritual na tahanan, kailangan mo ma-born again. Paano? Una, pinanganak ka physical, sa pangalawang kapanganakan mo, spiritual. Para ikaw ay maging anak ng Diyos who is Spirit. Okay? So sa regeneration, you must be born again at ang nag-work sa atin ay ang banal na Espiritu. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi na ang kapanganakang ito ay hindi physical, kundi spiritual. Pangatlo, sanctification. In 2 Thessalonians 2:13, no? Ang sanctification po ay actually pag-aaralan natin sa susunod na tema. Pero ang sanctification ay stage ng kaligtasan ng mananampalataya. Merong 4 na phrase ang ating kaligtasan. Ano ibig sabihin? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, instant ang iyong kaligtasan. Yun ay justification. Okay? Pag sinabing justification is the act of God whereby you are declared righteous. Makasalanan ako. Pero dahil sa ginawa ni Kristo na binayaran niya ang aking kasalanan, hindi na yung tinitingnan ni Lord, binayaran na kasi sa krus ng Kalbaryo. Experientially, nagkakasala pa rin ako dahil tao pa rin ako, pero sa mata ng Diyos, dineclare na akong righteous. Ang stage na yan po ay tinatawag na justification. Pero ang sabi nga ng ibang mga scholars, just as if ikaw ay righteous. Kasi experientially, hindi ka naman talaga righteous, you know it. Nagkakasala ka pa rin. Pero sa mata ng Diyos, pinawalang sala ka na. You are now righteous. Pero para yan ay mabak-upan ng iyong buhay, kasi kung halimbawa, yung isang kriminal sinabing guilty, I am not guilty. Ayan. Ang declaration, ikaw na kriminal, not guilty. Ganun ba? Sige nga, imbestigahan nga natin. Ay, hindi po. Nakita namin yung behavior niya, ganito. Nakita namin, may mga paraphernalia pala to. May mga ganun-ganun pa. No? Mali ang declaration. Hindi sa totoong not guilty, kundi guilty. Ang Panginoon, ganun yung kanyang gagawin. I-declare ka na righteous, at para mabak-upan na ikaw ay declared righteous, gagawin kanyang righteous sa araw-araw, babaguhin kanya. And that's the reason why 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he's a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new.
So ikaw ay makasalanan. Pinawalang sala. Experientially, nagkakasala ka, pero huwag kang mag-aalala, hindi gagawin ng Diyos na walang kabuluhan ang declaration niya na righteous ka. Dahil babaguhin ka niya araw-araw sa tulong ng banal na Espiritu. At paano mangyayari yun? Siyempre, may part tayo dyan, mga kapatid. Sa justification, wala kang ginawa dyan. Manampalataya ka, tinanggap mo ang kamatayan ni Christ. Wala kang part dyan. Sa sanctification, may gagawin ka. Magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka, i-practice mo yung pagsunod na binigay sa atin ng Panginoon. So paano pag hindi natin nagawa ang sanctification? Hindi na po yan ang pinag-uusapan dito. Sa justification, tapos na ang kaligtasan mo. Sarado na yon. Okay? Pero dahil nandito ka pa sa lupa, nasa laman ka pa, maaari ka pa magkasala. So babaguhin ka ni Lord. Ang process ng iyong pagbabago ay sanctification. Going to church, reading the Bible, prayer, attending prayer meeting, small groups. Yan, proseso yan ng sanctification. And then, after nyan, meron tinatawag na glorification. Kasi kahit tatanda na tayo, may mga kasawayan pa rin. Hindi tayo magiging perfect dito eh. Pero babaguhin ka ng babaguhin, no? Paleser ng paleser yung kasalanan. Pero hindi kang magiging perfect, kukunin ka ni Lord. Kung aabutan tayo ng pagbalik ni Kristo, yun ang glorification. No? Mararapture tayo, bigla tayo mawawala. Pero kung hindi na tayo aabot doon at mawawala na tayo, babangunin tayo ulit. Yan. Ang resurrection body ay tinatawag na glorification. Bibigyan tayo ng bagong katawan na hindi na nagkakasala, hindi na nagkakasakit, at hindi na mahina. So yun pong phrase ng ating salvation. May justification, may regeneration, justification, may sanctification, and glorification. And then, ano po ang ginagawa pa ng banal na Espiritu? Siya po ay nag-i-inspire ng Biblia. How do you know po na ang New Testament na pagkakatiwalaan natin? Ang Old Testament, binigay ng Diyos kay Moses. Tama? Ang mga sunod na mga books dyan, mga sulat ng propeta, ang Diyos mismo nag-reveal sa kanila. Pagdating po ni Jesus Christ, dahil si Jesus Christ na ang ultimate na prophet, king, and priest, wala na yung lahat. Si Jesus Christ na ang pinaka-revelation. Namatay si Jesus Christ, after niyang mamatay, naisulat ang New Testament. How do we know na ang sinulat nila walang mali? Sabi sa second, di ba? Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Okay? Sinusulat ni Apostle Paul kay Timothy, ang lahat ng kasulatan ay inspired o hiningaan ng Diyos. Ibig sabihin, authoritative. Pero during that time, wala pa silang New Testament. Nakakalat pa yung mga letters. Okay, nasusundan natin. Ano yung all scripture na tinutukoy niya doon? Old Testament. Dahil hindi pa nakanonize yung New Testament. Now, kinanon yung New Testament. Meron na tayong Old and New. Pero yung New Testament, nakanonize during medieval period. Nagpatawag ang, ang tanda natin, ang Roman Empire noon, yung Catholic. At first, they were Christians. Totoo silang Kristiyano. Nagpatawag sila ng maraming scholars, aralin yung laman ng mga aklat, at may proseso ng ilang taon na makanonize. Ang qualification, sino ang author, ano ang laman ng kanyang sulat, para kanino sinulat, ano ang turo. Kailangan pumasa yan sa mahabang panahon para ma-include sa 66 books. How do we know na ang mga sumulat na disciples at na ang nag-canonize ay maaasahan?
the work of the Holy Spirit. Yun yung doctrine of inspiration. Alam natin nang sinulat ni John, ni Matthew, Mark, Luke, John, ay katotohanan dahil sabi ni Jesus, I will give you another comforter. He will abide with you forever, and then He will teach you all things about me. So, nung sumulat sila, ang Holy Spirit, kumilos sa kanilang kaisipan, pinaalala sa kanilang lahat, at ginaid sila kung ano isusulat nila. For that reason, ang ating binabasang Bible ay maaasahan dahil hindi ito kwentong barbero. Ni-remind sa kanila ng banal na Espiritu ang lahat ng katotohanan kay Kristo. So, ano pa po? Isa po sa divine works ng Holy Spirit in creation, regeneration, sanctification, inspiration of Scripture, and then siya po ay identified with God. Parang nagulo yung outline ko. Ano nga po. Next slide. Next slide. Yan. Ayan. Wala na pala itong sinabi ko. Punta tayo sa Trinitarian formulas. Makikita natin na ang banal na Espiritu, hindi sa yung extra-extra lang na puwersa o hangin. Siya po ay Diyos. Sa mga sulat po, sinasama ang banal na Espiritu kasama ng Ama at ng Anak. Okay? Sabi po sa Matthew 28 verse 19, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung hindi importante ang Holy Spirit, huwag na siya ilagay dyan. Pero sabi rito, baptizing them sa ngalan. Sa ngalan. Papasok ka sa isang gusali. Sino ka? Di ba? Importante, kilala ka ng tao na nakabantay. Anong pangalan mo? Importante. Papasok ka sa bahay nila ni Kyle. Sino ka? Di ba? Dala niya, apelido, Alfonso. O, pasok. Anak siya. Pero, nagutos si Jesus Christ na i-baptize niyo sila kaninong pangalan? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ibig sabihin po, hindi sa ekstrang hangin. Katulad ng Ama at ng Anak, siya po ay divine. Part ng Trinity. Sa 2 Corinthians 13, verse 14, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at the communion of the Holy Spirit. Communion. Kapag tayo po ay nag-fellowship, ang Holy Spirit ay nag-work. Bakit? Ano ba ang pinoproduce ng Holy Spirit? Love, peace, joy, long-suffering. No? Kasi pag nagsama tayo, Ilonggo, Tagalog, Ilocano, iba-iba ang kultura niyan. Kung wala ang Holy Spirit, mag-away-away tayo. No? Pero binibigyan tayo ng love, ng joy, na para kapag nag-fellowship tayo, no? Kahit iba ang kultura, masaya tayo. Long-suffering. No? Kasi kahit ang iba dyan, medyo iba ang ugali. Binibigyan ka ng Holy Spirit ng long-suffering. Alam niyo sa modern translation, patience. Sa Old English, long-suffering. Mahabang pagtitiis, mahabang pasakit, long-suffering. Modern English, patience, pasensya. So mga kapatid, ano ang implication nito ngayon na ang banal na Espiritu ay co-equality ng Ama at ng Anak? The Holy Spirit is not a lesser force or servant, but God Himself, worthy of worship, reverence, and obedience. Habang wini-worship natin ang Ama, wini-worship natin ang Anak, the same klase at quality ng worship binibigay natin sa kanila, ganun din ang sa banal na Espiritu. Involved po siya sa ating salvation, sa ating paglago, at sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi po siya secondary figure. So, ito po, the Spirit is not just a force,
but a person. Sabi po sa John 16 verse 13, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Ano pong napansin natin? Nawala yung underline, no? The Spirit guides, speaks, and hears. Siya po ay nag-guide, nagsasalita at nakikinig. Kapareho mo, kapareho ng Diyos. Ibig sabihin, siya po ay personal being. Nakakausap natin siya. Anong sabi ng kanta kanina? Ano? Spirit leads. Kantahin mo nga, hindi ko alam tono eh. Naririnig ko lang kasi yun. Kasi kahit sa secular, pinapatugtog nila yun. Sa TikTok, pinapatugtog din nila. Pero ngayon ko lang narinig sa worship natin. Yan. Sabi sa Ephesians 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Nagigrieve ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nasasaktan natin. So kung siya ay immaterial, no, na ano lang, natural na hangin lang, hindi siya masasaktan. Pero the fact na ang Holy Spirit ay nagigrieve, able natin siyang saktan, may emosyon siya. Kasi ang Holy Spirit is a person like us. At ito po ang sabi, ang ginagawa niya, siniselyuhan niya ang ating pagkatao, ang ating buhay, unto the day of redemption. Kaya mga kapatid, the reason why once saved, always saved, no? Dahil ang Diyos hindi bawi-bawi sa kaligtasan. At isa sa ginawa ni Lord ay binigay niya ang banal na espiritu para selyuhan ka. Yung idea po ng seal sa panahon nila, halimbawa po yung baka, pag binili mo, meron niyang selyo, tinatatakan, may bandang puwet, di ba? May tatak yan para hindi mawala. Kung saan man mapunta, may brand siya, may steel. Ganun din tayo. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ang selyo ng ating kaligtasan ay ang banal na espiritu. Nasa sa atin. Siya ang mag-work sa atin, and whenever God the Father look at us, ang Holy Spirit na nasa atin, nagsasabi na tayo ay Kanya. Pero mga kapatid, do not grieve the Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit nag-guide sa ating buhay at hindi natin sa pinakikinggan, ang Holy Spirit nasasaktan. So, how should believers relate to the Holy Spirit? Paano ba tayo makaka-relate sa Holy Spirit? Sabi sa Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Tayo po na may banal na espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Paano tayo makaka-relate sa Kanya? Hayaan natin siya na mag-lead sa atin. We should be led by the Spirit in obedience. Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit. Ito po, paborito to ng mga manginginom. O kayo mga taga-church kayo, hypocrite talaga kayo. Sinasabi nyo, bawal uminom. O, tingnan nyo Bible nyo, di kayo nag-aaral. And be not drunk with wine. No? Wherein, in excess, but be filled with the Spirit. No, kasi yung unang verse pala nito, sinabi na, huwag ka uminom ng water, kundi lagyan mo ng wine. Bakit po? Kasi sa time po nila, wala silang mineral na tubig na meron tayo iniinom dyan. Ang iniinom nila, yung sa ilog. Alam naman natin kung ano-ano lang dumadaloy dyan. Ang tao doon, dadaloy dyan. Iinumin mo rin. So, hindi na-filter yung kanilang iniinom. For that reason, madalas po sila sinasakitan ng tiyan. No? Maaring this time, hindi pa nila na-discover na kapag kaininit mo pala ang tubig, hindi sasakit ang tiyan mo. No? Ang balita ko kasi, na na-discover na
pag ininom mo ang tubig na mainit, hindi sasakit ang tiyan mo nung na-discover nila ang kape. No? Kasi para mainom mo, kaya mag-init ng mainit na tubig. No? Pero i-double check nyo hindi ako sigurado doon. May kwentong barbero lang na nagsabi niyan. Yun daw. Pero maaari, that time, hindi nila na-realize pa na kailangan mong pakuluan ng tubig. No? So, lagi silang sinasakitan ng tiyan. Ano ginagawa nila? Ang tubig, ginahaluan ng wine. Para ang maruming tubig ma-filter, mamatay sa substance na meron ang wine at ma-purify. Yun ang iniinom nila. Kaya lang, ang tendency po sa panahon nila, merong iba, madalas uminom at kapag walang tubig, nag-wine na lang talaga, nalalasting. No? Kaya sabi ni Paul, be not drunk with wine wherein in excess. Huwag ka uminom ng wine na marami, konti lang. Ang sabi niya, pang-filter lang ang kailangan mo inumin. Ilagay natin sa panahon natin, pwede naman pala, konti lang. Di ba? Mga kapatid, no? Debatable ito. No? It's cultural kung ano pa man, pero may namuwag na tayo uminom. No? Kung alam mo na may problem ka sa alcohol, lalong-lalo na, huwag ka na uminom. Kasabi rito, be not drunk with wine wherein in excess. Ang purpose po nito, medicinal. Ngayon po, may malinis tayong tubig dyan, doon ka na uminom. Mamaya, mag-Lord Supper tayo. Wine yun. No? Kaya sabi ko nga, this is debatable. No? Pero ang pinaka-point dito, huwag maglasing. Kundi, hayaan mapuno ka ng banal na Espiritu. Pangalawa po mga kapatid, the role of the Holy Spirit. Yung dalawang points natin, maikli na lang ito. Ano ba ang role ng Holy Spirit sa ating buhay? Una po, the Spirit nag-work sa atin as our guide. Sabi sa John 16 verse 13, He leads believers into all truth. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. So ito po, ang basis na kahit wala na si Jesus Christ, ang lahat ng sumulat patungkol sa Kanya, ay mapagkakatiwalaan natin, lalong-lalo na ang New Testament, dahil ang Holy Spirit ang nagdala sa kanila sa katotohanan na maisulat nila ang dapat nilang isulat. For He shall not speak of Himself, but whosoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So sa po ay nag-lead sa believer into all truth. Mga kapatid, marami ba sa inyo nagbabasa ng Bible tapos hindi nyo maintindihan? Do not expect na una ka nagbasa ng Bible, pangalawang basa, pangatlo, ang galing mo na maunawaan ng Bible. Hindi po. Pero pag lagi kang nagbabasa, gagabayan ka ng banal na Espiritu na maunawaan ng kanyang salita. Pangalawa po, in Romans chapter 8, verse 26, hindi lang po sa nagli-lead believers into all truth, He also intercedes for us in prayer. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Mga kapatid, kayo po ba ay nanalangin na kay Lord at sa sobrang bigat, hindi nyo alam pag-pray nyo? Yung inutangan ka tapos hindi ka binayaran. No? Tapos bukas may babayaran na, kailangan na talaga, wala kang mapagkunan. Tapos inaway-away ka pa. Nung lahat na sumabay na, tapos nag-pray ka kay Lord, Lord, grabe, sobrang sakit. No? Tumutulo na lang luha mo, hindi mo na mahanap yung salitang sasabihin mo. Mga kapatid, during the time na hindi mo masabi ang mga salita, nakikita na ni Lord. The Spirit also helpeth our infirmities. For you know not what we should pray. We should pray for as we ought. Hindi natin alam kung ano talaga ang ating ipapanalangin. But the Spirit itself maketh intercession for us. Ang banal na Espiritu nagpipray para sa atin, nagkukonect kay Jesus Christ. Alam naman ni Lord, bago ka pa manalangin, alam niya na, di ba? Pero gusto niya manalangin ka because, ano yan
That's part of your fellowship with God. Pero kung may time man na hindi mo na kaya manalangin, nakita ni Lord ang iyong luha, according sa Book of Psalms, ang ating luha nilalagay sa battle. Ang ibig sabihin, mahalaga kay Lord ang ating mga luha. Mahalaga kay Lord ang ating mga nararamdaman, ang ating emotion. For that reason, pinakikinggan ka niya. So, sa panahon hindi natin alam kung anong ipapanalangin, ang Holy Spirit ang nakakalam, nagko-communicate kay Lord. Pwede rin siguro sabihin, no, Lord, ang sakit. Alam mo na, Lord. Pwede rin ba yun? I don't know. No? Pero, magpag-usap ka na lang kay Lord. Mas mainam. Pero ano pa man ang ating nararamdaman is the Spirit that works for us in our prayer. Pangalawa po, the Spirit as our comforter. So, kailangan natin makilala ang banal na Espiritu bilang siya ang ating comforter. At bilang comforter po natin, according sa John 14:26, He brings peace and remembrance of Christ's words. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Pagka nagdi-devotion ka lagi, ang mga pangako ni Lord, binabalik niya sa ating isip. Nakukomfort tayo, kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Thus, the promise of the Lord, no? Nagbibigay sa atin ng comfort. Nagko-comfort ba sa atin pag nababasa kayo ng Bible? Nagbibigay ba ng kapayapaan? Lord, wala ako pang gastos. Pero, bala na, Lord. Ikaw na ang mag-provide. That's a kind of peace na alam mo talaga may problema, kailangan na masolusyonan at wala ka nang magagawa. Hindi ka nagpapanik. That's a kind of peace na nabibigay ng Panginoon. Pangalawa po, 2 Corinthians 1:3-4, He comforts us in affliction so we can comfort others. 2 Corinthians 1:3-4, sabi po rito, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Masarap i-comfort ng kaibigan, masarap i-comfort ng iyong nanay, ng iyong tatay. But Jesus Christ is the God of all comfort. No? Embrace His promises sa iyong buhay at mararanasan mo ang comfort na iyong kailangan. Who comforted us in all our tribulation. Sa lahat ng ating kapighatian at problema, siya po ang God of comfort. That we may be able to comfort them which are in any trouble. Ang galing, ano? Pag may problema ka, habang pinagdadaanan mo ang proseso ng iyong problema, i-comfort ka ni Lord, anak, kaya mo yan. Magpatuloy ka lang. At pagka nalampasan mo ito, anong sabi? That we may be able to comfort them which are in any trouble. Pag nalampasan mong problema mo, pwede kang mag-comfort sa ibang tao na dumaan din sa problema at sasabihin mo, kapatid, na pagdaanan ko rin yan. Pag may problema ka, ang pinaka-best na lapitan ay ang alam mo ng isang tao na dumaan din sa napakaraming problema, maunawaan ka niya. Tama? Oo. Masarap mabuhay po na meron kang lahat ng bagay na kailangan. Masarap mabuhay na you have everything in life. Pero pinapadaan tayo ni Lord sa mga problema sa buhay para maging kagamit-gamit ka sa ibang mga tao. Hindi naman kailangan lagi pera iabot mo eh. Presensya mo lang, importante yun. Makita nila na kapag nahihirapan sila, may tapik sa balikat. No? Nandyan ka. You can comfort others. At sabi rito, paano mo sila i-comfort? By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Importante rin po pala ito, no? Pag ang tao may problema, gusto mo siya i-comfort, be careful. Kung hindi ikaw ang tamang tao na mag-comfort sa kanya, wag na. Pagka hindi mo alam ang salitang sasabihin mo, siguro wag ka na magsalita, umupo ka na lang sa tabi niya, ganun ka na lang.
Minsan yung mga salita natin, hindi nakaka-comfort, no? Okay lang yan, Brad, ikaw naman. Simple lang yan. Alalahanin mo si Job. Maganda naman yan, mga kapatid, ano? Pero minsan, dahil sa dami ng pinagdaanan ni Job, parang wala ka ng karapatang masaktan. No? Ang pasakit ni Job will inspire us to continue in life. It does not invalidate the pain that we're going through. So, ang hirap-hirap ng pinagdaanan ni Job ay hindi na lang masakit. Okay na lang. No? Parang wala ka ng right masaktan. No? Parang wala ka ng right na manghina. Kasi wala pa ka sa kalingkingan ng problema ni Job. Hindi naman po, kundi makita natin na kahit masakit, kahit mahirap, nakita mo si Job at dami ng pinagdaanan niya, malalampasan ko rin ito. Makakayanan ko rin ito. Masakit pero malalampasan ko ito. No? Ganun. Do not invalidate the pain of other people. Hindi ka makaka-comfort. Huwag mo invalidate yung kanilang experience dahil sila nakaka-experience niyan. Pangatlo, the Spirit as our teacher. In 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12, He reveals the deep things of God. Mga kapatid, part ng growth natin yon, mananampalataya. Ang lahat ng bagay na hindi pa natin kayang unawain, may panahon ng Diyos upang yun ay maunawaan natin. John 14, verse 26, He teaches all things and reminds us of Christ's teachings. Yan. So, siya po bilang ating spirit, teacher. Pangatlo po, the work of the Holy Spirit. Patapos na po tayo. Una po sa work ng Holy Spirit is that convicting the world of sin, righteousness, and judgment. Sabi sa John 16 verse 8, kinukonvict tayo ng banal na Espiritu. Pagka tayo po ay nagkakamali, sinasabi niya sa atin na tayo ay mali. Nililid niya tayo na mag-repent. Ginaguide niya tayo na gawin kung ano ang tama. And then sabi sa Acts chapter 2 verse 37, ang conviction na ito ay naglilid sa atin to repentance. Pangalawa, regenerating and indwelling believers. In Titus chapter 3 verse 5, the Spirit renews and regenerates us. Ito yung sabi natin kanina. Pag tinanggap mo si Kristo, gina-justify ka and then sina-sanctify ka at binabago ka sa araw-araw. Kaya po mga kapatid, no? Let's make sure na hinahayaan natin ang banal na Espiritu. Bakit po? You will grieve the Holy Spirit at tayo rin malulungkot when we know na na-offend natin ang Diyos sa kanyang banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, our bodies become temples of the Holy Spirit. Kaya ang ating katawan ay ating pakaingatan. No? Bakit po? Ito na ngayon ay templo ng banal na Espiritu. Ang templo po in the Old Testament, nandun ang Holy of Holies. Nandun ang place of worship. Kaya, can you imagine, ang katawan mong ito is a place of worship? At dahil doon, dahil ang katawang ito is temple, you can now worship God directly. Kasi noon, pumupunta pa sila sa physical temple. Pero dahil ang pagsamba ay sa Espiritu na, at ang templo ay ang ating katawan na, saan ka pa ba maghahanap ng templo? Ito na. Ang Holy Spirit ay nasa sayo. Worship God directly. Pero, bakit ba tayo pumupunta sa church? Iba naman po ito mga kapatid. Worship is personal and collective. Ang sinasabi ko, personal, you can worship anywhere. Pero mayroon din tayong obligasyon na sinasabi ng Diyos, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. So meron tayong personal worship and collective worship. Pangatlo po na ginagawa ng banal na Espiritu is empowering believers for service.
In Acts chapter 1 verse 8, yun ang binanggit ko kanina, nag-speak si Peter. Bagamat hindi siya aral sa maraming mga lingwahe, nagsalita po siya, nag-speak in tongues po siya. Sinabi niyang languages of the nation. Naintindihan po siya. Sa konteksto natin ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, huwag ka mawalan ng pag-asa na gagamitin ka ni Lord. Dahil kung ikaw ay Kristiyano, may gift si Lord sa iyo na talento, na gagamitin ka niya. Natin si sarili, kakanta ka kapareho ni Kyle, tutugtog ka ng piano. Maraming forma po ang paglilingkod. Iba sa atin, mas mapagbigay. Kahit magbigay ka ng mapagbigay, hindi mo siya malalampasan sa pagiging mapagbigay. Meron iba sa atin, makamasa, no? Kahit anong gawin mo na pakikitungo, may tao talaga na mas magaling sa tao. Gift niya yun eh. May tao rin na mas magaling magsalita, mas magaling makipag-usap. May mga tao rin na mas magaling sa ibang areas. Dahil yun ay gift ni Lord sa atin. Iba-iba. No? So kung ikaw ay mananampalataya, hayaan mo lang ang Holy Spirit na mag-work sa iyo, gawin mo lang ang paglilingkod na nakita mo na tama at kailangan gawin, sasamahan ka ng banal na Espiritu. At kung ano man ang tinatry mo, sasamahan ka ni Lord. Noon talagang, hindi ako marunong talaga kumanta. No? Kahit noon pa. Ngayon, mukhang hindi pa rin. Mukhang hindi pa rin. At least nahihit na natin yung ibang nota. Pero hindi. Nag-aral ako sa CBS, no? Tinest yung boses ko. Wala sa piano. Wala. Unang nota, wala talaga. So, paano ka magko-choir niyan, no? Wala. Pero, ano yung ginawa ko? Nagtiyaga ako. Nag-do-re-mi ako. Oh, araw-araw 2 hours sa piano. Do-re-mi. Do. Ganun na. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oh, di nabot. Oh, ganun lang. Subukan nyo araw-araw. Gabi, nung tinuturuan ako sa choir, pakinggan mo. Opo, naririnig ko naman. Damhin mo. Ha? Damhin? Hindi ko nararamdaman ang nota. Yun pala. Naintindihan ako ni director natin Brando, no? Damhin mo. Ano damhin ang nota? Yakapin ko? Hindi. Pero pagka naririnig mo pala lagi, no? At nagham ka, at tama ang humming mo sa nota, nagba-vibrate yung katawan mo, no? Parang pareho, nararamdaman mo sa. So lahat ng 'yon sa grace ni Lord. Doon ko nakita na kung sisikapin mo lang, tuturuan ka ni Lord. Kaya lang parang late na eh. Matanda na ako nung nag-start ako eh. So, karir na yan ni Kyle, no? Kanya na yan. No? Pagka kantahan na, no? Binibiro ako ng mga klase ko, Rain, mag-preach ka na lang. No? Gano'n na lang sila. Pero wala talaga tayong gift dyan. So mga kapatid, it empowers us, no? Yung Holy Spirit sa ating buhay. Galatians 5:22-23, He produces spirit, fruit in the lives of believers. Ano ba ang kanyang bunga? Love, peace, joy, long suffering, no? Pero ang dami, no? Pero ang sabi, fruit of the Holy Spirit. Hindi fruits, hindi plural, singular. Singular, pero love, peace, joy, long suffering. Ang dami. Bakit po? Package kasi po yan. When you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, at ang Holy Spirit ay nasa sayo, lahat yan sabay magbubunga. Yung iba hindi mo lang makikita pa. Kasi unti-unti yan na-develop sa sarili mo. Hanggang lahat yan ay makikita sa'yo. So sa ating pagtatapos po, ito ang ating reflection. Do I recognize the Holy Spirit as a divine person? No? O baka naman akala natin, puwersa lang ito. Or do I treat Him as just an impersonal force? Mga kapatid, tandaan natin, sabi ni Jesus, ano ba ang kasalanan ay mapapatawad? But the sin or blasphemy of the Holy Spirit, hindi mapapatawad. So mag-ingat tayo.
Pangalawa, am I allowing the Spirit to guide, comfort, and teach me daily? Inaaya ko ba ang banal na Espiritu na i-guide ako, i-comfort ako kung ako'y nahihirapan, naturuan ako araw-araw? Saan nangyayari yon? Sa ating mga personal devotion and prayer. Pangatlo, how is the Spirit working in my life right now? Paano ba nag-work ang banal na Espiritu sa iyong buhay sa panahon na ito? Kayo po, nakakalam, kayo ang makakasagot. Application. So ito, ano naman ngayon? Dahil ito ang ating narinig, anong gagawin natin sa banal na Espiritu? Develop a deeper relationship with the Holy Spirit. Anong gagawin natin para ma-develop yon, yung relationship na yon? Pray and seek His guidance daily. Sa kanyang salita. Pangalawa, walk in obedience to the Spirit's leading. Avoid grieving the Spirit through sin. Huwag natin gagawin kung alam natin ayaw ng banal na Espiritu. Pangatlo, be bold in witnessing for Christ. Pag sinabing bold, ibig sabihin yung tapang. Mailabas mo ay yung tapang na maibahagi si Kristo. Sino rito nakapag-share na ng gospel? Yung sa kaibigan mo o sa kakilala mo? Hindi, taas ang kamay. Halimbawa lang, survey lang to. Yan. Naalala mo yung first time ka nag-share? Tatakot ka, no? Nakakatakot, nakakanginig. Baka kasi mali ang masabi mo. Pero it's the Spirit na nag-work sa'yo. Binibigyan ka ng tapang na ma-share ang gospel. Pero kung may gusto kang sira na tao, nandyan lang naman sa mag-set ka ng schedule at ipag-pray mo ang sarili mo. Lord, hindi ko ito kaya. Tulungan mo ako sa tulong ng iyong banal na Espiritu na maituro ko ang dapat kong ituro. Yan po. Rely on the Spirit's power to share the gospel. Regardless po, kung tanggapin man niya o hindi, hindi mo yun obligasyon. Hindi ikaw ang nagpapatanggap. Nagsishare ka lang. Ang tatanggap ng Ebanghelyo at kaligtasan, ang Diyos. Pagka sinare mo ang gospel, at nireject niya, ibig sabihin, tapos ng obligasyon mo sa Kanya. Nireject mo na eh. Nireject niya na. Pero, ikaw, ang mahalaga, ginawa mo ang part mo. Live by the Spirit fruit. Cultivate love. Maging mapagmahal tayo. Joy and peace through His work. Yan. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, sa ating pagtatapos, as believers, we must develop a personal relationship with Him. Allow natin siya to work in, and through our lives. Dito sa atin, and through sa mga gagawin natin. Let us yield to the Spirit's leading and experience His power in our daily walk with Christ. Paano ba natin siya may experience daily? Nag-devotion ka, nag-pray ka, hayaan mo ang Holy Spirit na mag-work sa iyo sa lahat ng mga binasa mo. Mga kapatid, sa ating decision, sa ating conviction, ang Holy Spirit po nag-work sa atin. Sinasabi niya kung ano ang dapat natin gawin. Pagka niresist natin ang Holy Spirit at lagi natin inuulit, you will grieve the Holy Spirit, masasaktan mo siya, and then later on, yung conscience mo, makukurap na. Yung noon, ginagawa mo, kinakabahan ka pa, gagawin mo, alam mong mali. Pagka ginrip mo ang Holy Spirit, hindi na siya mag-work pa, masasanay ka nang gawin yung mali na yung ginagawa. So mga kapatid, let's work, let's allow the Holy Spirit to work in us, to guide us and to teach us, and knowing na siya po ay Diyos, let's worship Him as we worship God the Father and God the Son. Because, after all, we only worship one God in essence and nature. The glory na natatanggap ng Ama when we worship Jesus Christ is the same glory when we worship Jesus Christ through the Holy Spirit. They share the glory when we worship every person of the Godhead. Hindi po siya maliit na Diyos.
Hindi po sa puwersa lang. Siya po is one of the Godhead. One of the Trinity. At siya po ang nagwo-work ngayon. Hayaan natin siya mag-work sa ating buhay. Salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na iyong binigay sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa maraming panahon at pagkakataon na nasasaktan po namin ang banal na Espiritu. Tulungan mo kami na sa pagbabasa ng iyong salita at sa aming panalangin, makita namin ang iyong kalooban. At sa tulong ng banal na Espiritu na nag-guide sa amin, Panginoon, ay hayaan namin po, Panginoon, na sundin ang kanyang ninanais. Tulungan mo kami, Lord, na sa panahon na kami ay hindi namin naririnig ang iyong boses at hindi namin naririnig ang anumang katotohanan mula sa iyo. Hayaan mo kami, Panginoon, ng Holy Spirit ang mag-work sa amin. Sa panahong ito, Panginoon, na maraming influence ng social media at ng ano-ano mga opinyon ng tao, turuan mo kami, Lord, ng Holy Spirit ang aming pakinggan at hayaan namin gumabay sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.